Isang ng aming lahi, ang kulay mong binusila ay diwa ng aming pangarap. Ang iyong bangot halimuyak sa tuwin ay aming nilalanghap. O bulaklak na nagbibigay ligaya, o karalunang mutiang sampagita, larawang mistula ng mga dalaga, ikaw ang tanging bituin, siraman ng kanilang ganda. O bulaklak na nagbibigay ligaya, o paralungan mutiang sampagita, larawang mistula ng mga dalaga, ikaw ang tanging bituin, siraman ng kanilang ganda. Ang iyong talunod ang siyang tunay na sagistan ng sadalagang pusong wagas kayumian at Kung mariin ko sa ngayon ay muling nagbabalik ang barong Tagalog na sadyang mapisip. Mahaba-habang panahong nawaglit sa ating isip na ito'y damit ng bansang kay hirap malupit. Ang barong ito ay tatak, Pilipinong talaga, dapat nating mahalin sa tuwi-tuwina. Sa sariling bayan nating alinsangan, makapal na tayo'y hindi kailangan. Ang barang Tagalog kahit sinamay lang, kailangan gamitin sa lahat ng pagdiriwang. Nang maghimagsik itong ating bansa dahil sa palaya, ang barong Tagalog natin ay dakila, pagkat siyang ginamit ng bayaning na mayaman. Kung wariin ko sa ngayon ay muling nagbabalik ang barong Tagalog na sadyang mapisip. Next occasion will be a program very interesting. Wala tayong tutuloy. Tira dito sa bayan ng Calamba. Dahil sa kanyang kagandahan, sa akin ang aking puso. Ngayon, naging member ako ng Knights of Rizal, napamahal sa akin ang bayan ng Calamba, inato ang aking asawa, hanggang sa ako'y nakapagtulad ng mga akla. Kaya
Ako po si Dr. Edgardo Sacopla. Palagay ko isa ng pinakamatandang miyembro ng Naisurisan. Ako'y lagi pagkatatating ko ako po'y sakit dito. Magandang umaga ko sa inyo lahat. Ako si Mario Llamas, Executive dito sa Calamba Chapter. Lady Herminia Pilegan. Narito po ako ngayon dahil sa aking magandang pagmukha ni Dino Santos. Kasi na asawa po ni Sir. Gabriel Mineros Hernandez. Ako po, Elena Tanyan. Kaya katulad po ng Mr. Durango, kaya ako taga-Bacolod nito sa Amerika. Kaya lang po ako naging taga-Kalamba. Kalamba, dahil po sa aking asawa na si Dr. Tani. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Mr. Barcelona at residente po ng Barangay Pagyan. Life says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Don't seek every action. Now we have the holy miracle to lead into vision and prayer. Spirit. Amen. Lord, make us an instrument of your peace. Where there is hatred, let us sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that we may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand. It is in dying that we are born to eternal life. Amen. Event na ito ay isinaalang-alang ko ito. Dahil sa itong lugar ng Villa, dito nagsimula ang peace process ng Knights of Rizal at naging matagumpay naman hanggang sa ngayon ay nagkaroon na ng pagkakaisa. Ito, inilagay namin yung monumento niya, minarapat ng mapalagayan para maging landmark. Kaya sa araw na ito, tayo ay nagkakatirik ng tipon gawa nga sa campaign event na yan. Kaya kayo ay inaanyayahan ko na lahat sa ibaba. Magkakaroon tayo ng unveiling, ng pictorial para sa diaryo sa Amerika. At pagkatapos yan, kakain tayo. Pagkatapos ng pagkain, i-release natin ang programa. Dito na kayo para ito. Pwede na tayo pumunta. Ingat tayo kayo. Lupang silang kinagisnan, Pilipinas kong mahal, dibdib at bisita.
Pilipinas kong mahal, ang dagat at dalasan mo'y nag-uutos upang ikaw ay lagi kong paglingkuran. Monument Pass Jose Rizal ay makasaysayan sa Pansol, makasaysayan sa Calamba, makasaysayan sa buong Pilipinas. Napakalaking karangalan na kung saan isinilang si Rizal sa Calamba, Laguna, nagkaroon ng one more bus monumento ni Dr. Jose Rizal. Alam niyo naman, napakarami ng monumento kay Rizal. Kahit sa ang bahagi ng daigdig, whether Mexico, whether LA, whether New Jersey, whether California, whether New York, or Honolulu, or Waikiki, hindi natatapos ang monumento at parangal kay Jose Rizal, or Spain, or France. So, nararapat lang pagkatapos ng sa mga iba't ibang lugar ay magkaroon naman dito ng bulaklak sa lugar ng isang kinikilala at dinadakilang Rizalista de Vanguardia, ang aking kapatid sa organisasyong Knights of Rizal na si Tony Berango. Itong bulaklak na ito ay malalangka. Itong monumento ito can wear away, pero yung memory na kasama niya as we install the bust to Jose Rizal will be forever. Sinabi ni Rizal, hindi niya kailangan ng monumento, hindi niya kailangan ng mga memorials, hindi niya kailangan lahat yan. Kahit nung nilibing si Rizal, wala nakasulat doon, kundi RPJ lang sa Paco Cemetery. Di wala nga siyang kamao ko, binalot lamang siya binalot lang siya at dinala siya ron. Kaya hindi niya kailangan ito. Pero kailangan natin ito para mabuhay ang diwa ni Jose Rizal. Nagiging controversial si Rizal hanggang ngayon. Pero pag-uusapan natin ang controversy na yan sa susunod na pagkakataon. Pero ngayon, pure and singular ang honor na binigay natin kay Jose Rizal. Ito ba si Kaido? Sino po ba ito? Si Heroy. Heroy. Authorized siya ng nationalist. Oo, meron pa isang Kaido. Maraming authorized. Pero nakita nyo, ako rin, may maliit na ganyan sa aking bahay, pero hindi naka-install na ganito, no? Kaya mas magandang ginawa mo kay Pitang Tony, merong corner, may mga flower, at mawawala ka sa mundo, mawawala ako sa mundo, mawawala lang tayo sa mundo, pero alaala kay Rizal ay forever. Kaya maganda yung ginawa mo kay Pitang Tony,
at ipinagmamalaki ka ng Knights of Rizal kasi on your own naiisip mo ito, on your own ginagawa mo ito, hindi ka humihingi kahit isang sentimo sa Knights of Rizal. Siya pa nga nagbibigay ng pera sa Knights of Rizal sa kanyang $500 lifetime membership fee or it cost him 1,000 US dollars Almost 50,000 pesos times siya. 48 times 48 point etc. So halos 5,000 pesos. Kaya ito ang monumento kay Jose Rizal. Sa susunod ay susulatan yung magandang podium, no? Isa pang ginawa ni Tony, kaibigan ko si Tony, sa LA. Meron din siyang inaugurate, na monumento sa Temple Street. Filipino community, sa Temple. At kung ako'y magkakaroon ako ng mapalad na pagkakataon, baka mabisita kita November, December, or Mayo, kung makaalis tayo, monumento na naman yon. So walang katapusan sa monumento kay Jose Rizal. Di ba? Tony. At maganda sinabi ni Tony, sa lugar na ito, na nagkaugnayan ang naghihidwa ang branches ng Knights of Rizal. Dito sinimulan, dito natapos, at hanggang ngayon, meron tayong pagkakaisa, solidaridad, unity, at teamwork. Kaya hayaan mong batiin kita, Sir Tony Mirango, magiting na kabalyero ng Orden de Caballeros de Rizal, sa naisip mo at ginawa mo. Hindi mo lamang iniisip, kundi nasa LA pa tayo, pinag-uusapan na natin to, di ba? Doon, pinag-uusapan lang natin ngayon, isa na siyang isa na siyang naisutupad. Hindi lang namin pinag-usapan sa Los Angeles. Ito, itinayo na. Narito na. Kaya dakila ka, kaibigang Tony, sa paggawa nito at sa totoo mo at narito siya ngayon. Mabuhay ka. In God Jose Rizal. Sige. Brother Knights. So, ganda. Ganda na tayo. Okay. May naman tayo. Ay na, wala tayo tayo. Lunch. Our distinguished Mr. Foreign Speaker, a brilliant Rizalist, eminent Rizalist, and a brilliant international and local lecturer. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to present our guest speaker, Sir Professor Dr. Jose David Lacos. Salamat mo po kayo. Alam niyo, gusto ko simulan ito sa isang parang gossip sa pagkatauso sa TV kayo ng mga nauna o mga gossip pang television. At gusto ko gawin yun kay Jose Rizal sapagkat nakasulat
aklat ni Professor Gregorio Zaide. Professor Gregorio Zaide na nagkaroon ng affair si Rizal kay Susan Jacobi. Now, ito si Susan Jacobi sa aking sariling pag-aaral ay 45 years old noon. So, exciting yata that someone like Jose Rizal, not yet 35, not yet 30, magkaroon ng affair with someone like Susan Jacobi na 45. Now, ang magandang pag-aralan ay dalawa ang tao nakatira sa apartment na yun. Ang talagang Susan ay hindi si Susan Jacobi na nakasulat sa kasaysayan, 45 years old. Pero isang another Susan na sa pananaliksik ay si Susana Thill, Thill, noong 1890. It was a short-lived affair with Susana Thill. Hindi si Susan Jacobi. Sinulat ni Susan 16. Iba naman yung Susana 45. Ang labas ng bilang doon ay para siyang cougar cat. Alam niyo, sa Amerika, kapag ang babae ay nahumaling sa isang taong lalaking higit na bata sa kanya, ang tawag sa kanya ay cougar cat. Cougar. Sa mga yung cougar cat, talaga mahilig sa mga bata. With all due respect to Dr. Gregorio Zaide, walang affair si Rizal with a Susan Jacobi. The research will show it was with a Susana Thill. Sapagkat sinulat ni Susana in French, nung pagalis mo, hindi na ako kumain ng tsokolate. Binigyan kasi siya ng chocolate ni Jose Rizal bago umalis from Belgium. Belgium ito, ha? Si Jose, at sabi niya, the box is still intact as on the day nung naghiwalay tayo, sabi niya sa diary. Huwag kang magtatagal. Write me always. Pag tumarating ang sulat mo, tumatakbo ako sa mailbox. Takbo ako ng takbo sa mailbox para makuha ko ang sulat mo, Jose. Kikwa nito sa diary ni Susana Thill, hindi sa diary ni Susan Jacobi. At kinuha ko yung letter mo, nagtatatakbo ako, at sa buong Brussels, wala yatang tao kung tumakbo ay kasing bilis ko. Tuwing kinukuha ko ang sulat mo sa mailbox. Interesting, nasa Brussels. Tandaan nyo, si Jose Rizal was quite a ladies man. Marami dito mga ladies of Rizal, and they will find this fascinating. Ito yung bahagi ng lecture ko, kung tawagin ko, now na. Ngayon na. Now na. Gossip section. Hindi gossip ito. Sapagkat merong documentation na it was not Susan Jacobi, but Susana Thill. Pero sa mga aklat on Rizal, ang natatandang pangalan ay si Susan Jacobi ng Santo Tomas. Nariyan si Leonor Valenzuela. Iba naman yan from Leonor Rivera. Yung classic love story, si Rizal at si Leonor Rivera. Nariyan si Consuelo Ortiga, Spaniard dito sa Madrid. Naging consul ang tatay nito, madalas
si Jose Rizal sa bahay at nagkaroon ng usbo na puto yan nung pumunta na sa Londres si Jose Rizal upang sumulat ng anotaciones sa libro ni Antonio de Morga, Sucesos de las Islas Filipinas. Iniwan niya si Jose San. Sa Inglaterra, Londres, ay ang magandang si Gertrude Beckett. Tumira siya sa bahay ng mga Beckett. Isa siyang boarder. No? At ang nagdadala ng tray of food, sa England kasi mga 5 or 6 dadali na yung tray of food. Nung boarder ay si Gertrude Beckett. I think that was a serious romance. Ngunit gusto ni Gertrude ma-convert si Rizal sa English Protestantism. Hindi dinais yun ni Rizal, kaya naghiwalay sila ni Gertrude Beckett. Then pumasok ang magandang si Nelly Bostel. Sa Paris naman ito. Ito yung French girlfriend, Bostel. Then sa Belgium, itong Susanna Jacobi, na kinokorek ko nauna na hindi ito Susanna Jacobi, kundi si Susanna Phil, na pinsan ni Susanna Jacobi na 16 anyos. Yung Susanna ay 45. I cannot imagine Rizal na magkakaroon ng affair na isang 45. Maganda sana yung Sir Tony, wala nang bayad yung apartment. Pero if I know Rizal, ang eye niya to the lovely young lady Susanna Phil. No? At pagkatapos, si Josephine Bracken, na 18 lang, an 18-year-old, 18. Nakita niya sa dapitan, dahil nagpagamot ang ama-amain ni Josephine Bracken. So, number 1 lover si Jose Rizal. O, tayo ba mabibilang natin 8 ang ating naging fiancés? Kita niyo. Segunda Katigba, Leonor Valenzuela, Leonor Rivera, Consuelo Ortiga y Rey, Jose San, Gertrude Beckett, Nelly Bostel, Susanna Phil, Josephine Bracken, at marami pang iba. Ano? Oo, si Jose San na yun. Binanggit ko na yun. Pero yun talaga, hinagaan niya, ngunit kailangan siya pumunta sa Londres. Nagtagal siya sa Tokyo, sa Hapon, ngunit, alam niyo si Jose Rizal, man of his appointments and commitments. Di ba nakakaingit, Sir Tony? Meron siyang parang sobra sa 8. Samantalang may alam tayong pareho na minsan lamang umibig, at hindi na umibig uli. Okay. That is this side na gossipy. Kasi gusto ko rin magkaroon ng sarili. No? Now, madalas natin marinig sa ating mga officers na isagawa ang mga aral nila sa ang kaibigan kong si Sir Lina. Nagsusot pa ngayon ng masikip na Amerikana at nilalakay na as maaga pa sa alas 5 na umaga. At saka naka-hairdo siya, Jose Rizal. At hindi na tayo kailangan mag-Amerikana ng masikip at maglakad mula sa Fort Santiago hanggang Rizal Park. Tayo lang dito, sa lugar na ito, isagawa ang mga diwa ni Rizal. Isa na rito ang matalik kong kaibigan from LA and from Pansol and from Bicol, na si Sir Tony. Yan talaga is nasa gawa niya ang mga aral ni Rizal. Pinag-uusapan muna namin and then the next thing you know, talagang sinasagawa niya. Merong accomplishment report si Sir Tony. Now, pero si Rizal ba ay tapos na? And as we celebrate, anong taon na si Rizal dapat ngayon? 148 years old.
kung siya'y nabuhay until 2009, 148 years, sobra na sa a century. Ibig ba sabihin nito, lumipas na ang Rizal, hindi na uso, that was true 148 years ago. Isang makata natin, si Rafael Zulueta da Costa. He re-echoed Rizal's vision of a progressive Pilipinas. So sinulat ni da Costa, sabi niya, not yet Rizal, not yet. Wag muna, Jose Rizal, wag muna. The glory hour will come. We shall emerge saying, we, and no longer be ashamed. Sleep not in peace. Kasi sabi ni Rizal, morir es descansar, ano? Matulog na siya, let me rest in peace. Sabi naman ng Makata, magaling na Makata ito, Rafael Zulueta da Costa, huwag! Do not sleep in peace. The dream is not yet fully carved. Hard the wood, but harder the blows. Yet the Molave will stand. Ang Filipino is like the Molave. And the Molave